Nagprotesta sa Moscow ngayong araw kahit may banta ng aresto, sumuway kay Vladimir Putin at nanawagan ng kapayapaan. Sumisigaw sila, wala nang digmaan. Nasa St. Petersburg naman, daan-daang milya ang layo. Ayon sa kasaysayan, marahas na sinupil ng pulis ang mga nagpoprotesta laban sa digmaan at kinaladkad ang mga nakaposas na demonstrador. Noong simula ng digmaan iyon, pero ngayon muling nagpoprotesta ang mga Ruso at iba na ang dahilan. Natuto si Putin ng aral na natutunan ng bawat nabibigong diktador. Maaari niyang patahimikin ang media, pero hindi niya mapapatahimik ang mga kumakalam na sikmura. Habang nagpoprotesta ang mga Ruso laban sa bumabagsak na ekonomiya at mas mataas na buwis, naging sobrang mahigpit si Putin. Pinapatay ang internet sa mga pangunahing lungsod dahil natatakot siyang kumalat ang katotohanan, pero bumabalik sa kanya ang plano. Habang sinusubukan ni Putin na itulak ang kwento ng seguridad, nakikita na ng mga Ruso ang katotohanan. Nakablock lang ang internet sa dayuhang app, pero hindi apektado ang mga aprobadong app ng estado tulad ng kay Mac. Ang galit ay nauwi sa pag-aaklas. Ang mga Ruso ay lumalabas sa kalsada para magprotesta laban sa pagtaas ng buwis. Kaya napilitan ang gobyerno ni Putin na ipagbawal ang protesta, gamit ang katawa-tawang dahilan na nagdiriwang daw ng Pasko. Nobyembre pa lang, masyado nang mataas ang politikal na kapalit ng digmaan para makontrol ni Putin. Ang mga kamakailang internet shutdown ay sobra na, kahit para sa mga Ruso. Tingnan mo ito. Ang mga tagatala ng bituin na ito, ang mga ito, Hinayupak na operator Megaphone Beeline MTS. kumukuha ka ng pera. We're ba sa mobile internet? At ikaw, Sabihin mong ikaw ang nagbibigay ng mobile internet, sabihin mong tayo ang mobile internet. hindi tayo ang nagpapabagal. Hindi tayo ang nagpapabagal dito. Kaya hindi kami ang dahilan ng delay. Bakit hindi ko pa rin nakukuha ang serbisyong binayaran ko? Wala akong pakialam kung sino ang dahilan, kung ganon bawasan mo. Gastos. Bawasan. Ang halagang binabayaran ko para sa serbisyo ng mobile at Internet. kung hindi, panlilin lang ito. Seksyon 159 grupo. Elite. Bahagi 4. Nakuha ko na, mga hayop kayo. Nakuha ko na ang listahan ng grupo. Bahagi 4. Nakuha ko na, Bliat. Nakuha ko na, Bliat. Ngayon, sinasabi ni Putin na ang mga internet shutdown na ito ay may kinalaman sa mga puwersa ng seguridad, na naniniwala na ito lang ang paraan para mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Pero napapansin ng mga Ruso ang mga butas sa lohika ni Putin. Dahil kung drone lang ang usapan, hindi ipapatigil ni Putin ang internet sa silangang bahagi ng bansa kung saan bihirang makita ang mga drone ng Ukraine. Hindi pa rin sapat ang kahihiyan doon. Makikita natin ang tunay na layunin ni Putin sa mga bagay na hindi niya pinapatigil. Bawal na sa bansa ang mga banyagang social media apps gaya ng Instagram, Twitter at Facebook. Ngayon, pinipigilan na rin ng autoridad ang WhatsApp at Telegram, mga app na gamit ng mga Ruso sa komunikasyon. Yan ang ayaw ni Putin. Ayaw niyang gamitin ng mga Ruso ang mga app na hindi niya kontrolado. Kaya unti-unti niyang sinasara ang mga app na ito. Hindi kailanman binablock sa internet ang mga government app tulad ng Max, opisyal na website ng gobyerno, at paboritong dyaryo ni Putin. Ibig sabihin, kung gusto ng mga Ruso na mag-usap, pwede silang mag-usap gamit ang app na aprobado ng Kremlin. Kung gusto nila, pwede nilang basahin ang balita mula sa mga source na aprobado ng Kremlin. Kung gusto nilang mag-browse, pwede sa internet na kontrolado ng Kremlin. Ngayon, ang tanong ay bakit ginagawa ito ni Putin at bakit ngayon? Ang sagot ay pera. Nauubusan na ng pera ang gobyerno. At wala nang ibang malalapitan si Putin, kundi ang sarili niyang mga tao. Kaya inaprubahan ng parlamento ng Russia ang isa sa pinakamataas na pagtaas ng buwis, kasabay ng bawas sa serbisyong panlipunan para sa maraming mahihirap na Ruso. Alam kong sinasabi ni Putin na mahilig siya sa kasaysayan, pero baka dapat niyang basahin ang tungkol sa Rebolusyong Amerikano. Kadalasan, hindi maganda ang pagtaas ng buwis. Ngayon, umiinit na ang sitwasyon sa Russia. May kaguluhan sa no risk. Nagpro-protesta ang mga Ruso kontra taas buwis at korupsyon. Bisperas ng protesta, inaresto ang organizer sa tapat ng kanyang bahay. Isang katulad na rally sana ang gaganapin sa Vladivostok. Ngunit tinanggihan ito ng mga lokal na awtoridad sa dahilan ng pagdiriwang ng Pasko. Ngayon, tatalakayin natin kung bakit may mga rally na sapilitang kinansela. Bago tayo magpatuloy, narito ang mensahe ng isang nagpoprotesta. Panoorin ninyo.
Isipin mo lang ito. Ang buwis na ito ay sinisingil sa halos lahat ng produkto at bagay. Lahat tayo ay nagbabayad ng 20% nito. Para saan? Para lang mabuhay ng maginhawa at kumain ng masarap? Halos 70% ng sahod natin ay napupunta sa buwis, may 13% kaltas sa sahod at dagdag pang 20% value-added tax. Kwentahin mo. Idagdag mo pa lahat ng buwis na ito sa real estate, buwis sa lupa at buwis sa sasakyan. Idagdag mo pa lahat ng buwis na ito. Nagtatrabaho at nabubuhay tayo para lang magbayad ng buwis. Normal ba yon? Paano tayo nabuhay noong panahon ng Unyong Soviet nang walang ganitong buwis? Nagkaroon tayo ng pinakamahusay na edukasyon sa buong mundo, libre at magagandang pabahay para sa bawat pamilya, mahusay na serbisyong medikal at maunlad na agham. Isa tayo sa mga nangungunang bansa sa halos lahat ng aspeto, nangunguna sa buong mundo. Kung wala lang ang pagnanakaw na ito, mga tao, tama na, ninakawan lang talaga nila tayo lahat, lantaran. Ninakawan lang talaga tayo. Ngayon nakikita nyo, ang Russia ay isang natatanging lugar kung saan pwede kang magreklamo. Pero hindi ka pwedeng magreklamo tungkol kay Putin. Pwede kang magprotesta kung may permiso mula sa gobyerno. Pero bawal laban sa Kremlin. Dito na medyo nagkaproblema si Putin. Noong Nobyembre 6, nagprotesta ang mga tao sa Vladivostok laban sa pagtaas ng buwis. May permit sila mula sa lokal na awtoridad. Pero uminit ang sitwasyon habang nagpoprotesta. At may ilang mga sigaw ng panawagan na laban kay Putin at sa mga pulisya ng Kremlin. Iyan ang isang bagay na hindi kayang tiisin ni Lida, Vladimir. Kaya noong muling humingi ng permit ang mga nagpoprotesta, tumanggi ang awtoridad at sinabing kailangan ang lugar para sa Pasko. Hindi ako pamilyar sa Russian Orthodoxy, pero nalaman ko sa research na Pasko ng mga Ruso ay Enero 7. Baka kaya kailangan nila ng mahigit 2 buwan para ihanda ang lugar ay may plano silang malaking selebrasyon. Ngayon, hindi lang sa Vladivostok ito nangyayari. May isa ring lungsod sa Serbia na nagbawal ng protesta laban sa pagbabawal. Minsan parang nagbabasa ako ng Onion article, pero totoo pala ito. Ganito ang buhay ng mga Ruso. At araw-araw ay lumalala ang kanilang sitwasyon. Sa ilang rehiyon, ang mga employer ay nakikipagtulungan sa militar para pilitin ang mga tao magtrabaho ng walang bayad na kung tutuusin ay parang buwis na rin. Pero hindi ito tinatawag na buwis ni Putin. Iniulat ng medyang Ruso na ang ilang empleyado sa defense companies ay magbibigay ng bahagi ng sahod para sa pangangailangan ng hukbong sandatahan ng Rusya. Inilunsad ng People's Front Coalition Regional Band ang proyektong Amin ng tagumpay. Dito, maglalaan ang mga empleyado ng 1 oras ng kanilang oras sa trabaho upang kumita ng pera para makabili ng kagamitan para sa mga sundalong Ruso. Tinatayang nasa 500 rubles o humigit kumulang dolyar. 6 kada buwan ang ambag, sabi ng mga tagapag-ayos. Sinubukan na ang ideya sa ilang kumpanya at target na mapasama ang karamihan ng kumpanyang pangdepensa sa rehiyon pagsapit ng 2026. Ibig sabihin, mas malaki pa ang babayaran ng mga Ruso para sa digmaan kung magiging tapat ako. Sinasabi ni Putin na para sa mga sundalo ang pera. Pero sa realidad, marami nito ay napupunta sa mga taong umaabuso sa kanila. Tingnan ang post ng isang babaeng Ruso sa TikTok. Nagpapasalamat ako sa kapatid kong namatay sa espesyal na operasyong militar para sa apartment na ito. Salamat bunso, hindi ko na nga bibiruin ito. Pero buti na lang at napunta ito sa kapatid na babae kasi sa karamihan ng mga kaso, walang natatanggap ang pamilya sa loob ng Rusya. Tingnan mo itong ulat na tinatalakay ng medyang Ruso. At parang ganoon din ang paraan ng pag-uulat ng medyang Ruso. Uso ngayon sa Rusya na tinuturuan ng mga influencer ang mga batang babae kung paano makahanap at pakasalan ang sundalong malapit ng ipadala sa frontline. Sa ganung paraan, kung sakaling mamatay siya, na malaki ang posibilidad na mangyari, ang bagong asawa ay magiging byuda at tatanggap ng milyon-milyong rubles mula sa gobyerno ng Ruso. At ito ay napakalaking halaga ng pera. Minsan, sa ilang mga rehiyon, ang presyo ay hindi talaga presyo. Hindi ko alam ang tamang salita. Sa ibang rehiyon, umaabot sa 20,000 dolyar ang bonus sa isang pagkamatay. Ibig sabihin, pwedeng kumita ang mga Ruso ng 20 ulit ng karaniwang sahod ng isang taon kahit sa simpleng kasal o may namatay sa pamilya. Siguradong malaking pera ang kailangan. Ngayon, ang nagiging problema ay gusto ng mga pamilya ng mga sundalo ang perang ito.
At gusto rin ng mga bagong asawa ang parehong pera. Ngayon, narito ang isang kawili-wiling kaso na naging pambansang balita sa buong Rusya. May isang sundalo na mga 40 taong gulang. At pagkasali niya sa serbisyo, nagpakasal siya agad kinabukasan. Ang problema, hindi pa niya nasabi sa pamilya ang tungkol sa bagong asawa. Bukod pa rito, hindi bumisita sa bahay niya ang bago niyang asawa o nakipagkita kanino man. Patuloy siyang namuhay kasama ang dating asawa at mga anak na parang walang nagbago. Ngayon, nagsimula talaga ang problema nang mamatay ang sundalo sa labanan. Ang kabuuang bayad ay 180,000. Ang kapatid niya at ang bago niyang asawa ay parehong nag-claim ng bonus. Ngayon, makikita mo kung paano parang totoong episode ng Law and Order. Ang order ito sa Rusya. Dito na nagsimulang mag-imbestiga ang media sa Rusya kung gaano kadalas talaga ang mga ganitong sitwasyon. At ang natuklasan nila ay talagang nakakagulat, kahit para sa mga Ruso, sabi ng lahat. Karaniwang ginagawa ito ng maraming kabataang babae sa Rusya. May mga social media group na tinatawag na mga date kasama ang may balikat na marka, na tila euphemismo para sa naka-uniforme. Pati mga grupong kriminal ay nasasangkot na rin dito. Isang gang na nag-ooperate sa isang malayong rehiyon sa Rusya ang naghahanap ng mga binatang laki. Tira na lalaki, kinukumbinsi silang sumali sa serbisyo militar at pagkatapos ay inaayos ang isang pekeng kasal. Kinabukasan, kukunin din nila ang kontrol sa pananalapi ng mga sundalo. Ibig sabihin, hindi lang sila kikita sa bayad kapag nasaktan o namatay ang sundalo. Kukunin nila ang sahod, signing bonus, at posibleng marami pang iba na nagpapakita lang nito. Bagamat sinasabi ni Putin na kanlungan ang Russia laban sa moral na pagkabulok ng kanluran, ipinapakita ng mga ganitong kwento na mismong mga Ruso ang nangunguna sa moral na pagkabulok. At ang malungkot dito, parang wala talagang may pakialam na namamatay ang mga sundalo sa harap ng labanan. Siyempre, bukod sa mga ina ng mga sundalo, panoorin ninyo ang huling clip. Talagang nakakalungkot. Ang anak ko ay pinahirapan, binugbog, hiniwan ng kutsilyo, binuhusan ng kumukulong tubig at sinakal ng lubid. Pagkatapos, gamit pa rin ang lubid, hinila nila ang bangkay niya sa basurahan. Noong Pebrero 2025, 2 SMO participant ang brutal na pumatay kay Vadim Vashchenko, 22 mula Lermontov. Ngunit sila ay lilitisin. Para sa pagdulot ng matinding pinsala sa katawan na nagresulta sa pagkamatay dahil sa kapabayaan, si Natalia, ang ina ni Vadim, ay nag-record ng apela kay Bastrikin. Kinasuhan ng pagpatay ang mga sundalo ng SMO pero makalipas ang kalahating taon, wala pa ring naparusahan. Muling umapela si Natalia Vashchenko sa pinuno ng komite ng investigasyon. Malinaw na pinapatagal ang investigasyon. Kaya't muli kitang hinihiling, Alexander Ivanovich, na bigyang pansin ang takbo ng kasong kriminal. May mga dating kaso ng pagpatay ang mga kriminal pero matapos pumirma ng kontrata, nagpunta sila sa SMO. Dahil dito, bumalik silang bayani at tagapagtanggol ng bayan at patuloy na pumapatay. Kahit umabot sa paglilitis, posible pa ring makabalik sa frontlines ang mga hayop na pumatay kay Vadim Vashchenko imbes na maparusahan. Hindi tinatalakay ng tradisyonal na media ang mga kwentong ganito. Kaya ginawa namin ang channel na ito. Kung gusto mong updated ka sa mga susunod naming video, i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm. At wala kang babayaran kundi ilang segundo lang ng iyong oras. Ako si Sam at makikita tayo muli sa susunod.